Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ngalan ng ating Panginoon, narito muli tayo upang purihin ang Panginoon dito sa lugar na ito. Sa isang napaka-mapagpala at matahimik, punong-puno ng kagalakan lugar na binigyan ng Diyos sa atin upang purihin siya, luwalhatiin siya, halita siya. Mga minamahal mong kapatid, nais kong sumama kayo sa amin sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Before we start our prayer, for our opening prayer, let us sing this song, The Power of Love.
Heavenly Father, by your mercy and your grace, we are here today, standing before you. We give thanks, to you, Lord, for this privilege. The privilege for us to glorify your name. Billions of people in the world, billions of creations, but you gave us a chance to speak about you and to sing with a loud voice for the praises for you, God. Sa pagharap namin ito sa iyo, Panginoon, linisin ang puso namin. I-cover po kami ng kapangyarihan ng pag-ibig ng Panginoon. The blood of Jesus that shed on the cross of Calvary, please cover us. Thank you for your grace. Be glorified today. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng gagawin namin, you will be the center of it. Hold us close, Jesus. Be close, let your love surround me. We love you so much, Jesus, as you love us. Thank you. Kaluwalhatian mo ang buhay ito. Samahan mo kami sa pagpupuri nito, sa mga salita mo na bibitawan sa mga hapon ito. Ikaw, Panginoon, ang magsalita. Gusto-gusin mo ng kapangyarihan ang anak ng gagamitin sa hapon ito. Patuloy kami magpupuri at sasalusin. In Jesus' name, Amen. Amen. And sing this song, handog niya ay kapayapaan.
close to you. Never let
Hallelujah. God be the glory. Hallelujah. Itaas ang pangalan ng Panginoon. Wala niya sa Kanya. Be blessed in the name of Jesus. In Jesus' name. Amen and amen. Good afternoon, everybody, and we'd like to welcome you again for our delightful Saturday afternoon service. I'd like to thank our worship team, Pastor Roger. Pastor Roger, welcome to bring your family. I want to pray for you guys. Thank you. Pakilala natin itong ito kayo. Parang kayo. Thank you, Pastor Roger, for becoming part and giving your time sa ministry namin dito sa Facebook. And for those of you who don't know who Pastor Roger is, kasi yung mga nasa Facebook page ko, Facebook page natin sa account natin, well, Pastor Roger came here with his kids. Napakaganda nila kumanta. They're very blessed. Their music. Ako naiyak ako. Kasi na-impress sa Bible, sa Proverbs, start your children young, habang bata pa, in the way of the Lord. Yun ang kailangan ng society natin ngayon. Especially sa mga parents, sa mga awa, ina, and even for families, brothers and sisters. Pag meron kayong mga kapatid, and they're young, they are learning about the ways of the Lord, start them young, habang bata pa, introduce mo kumanta. They sing from their hearts. They are here to glorify God. They are not here to impress anyone. They just want to sing for the Lord kasi yun ang hinihingi. And Pastor Roger has raised his family very well. May isa pa. Nasaan yung isa pa? Medyo wala. Well, anyway, tulog yung isang ano. But anyway, let's pray for them always. Pastor Roger is from Pila, Laguna. He has a church there. Sa kagandahan loob niya, naimbita ko dito para kumanta, para ma-share yung boses ng kanyang anak. This is a very close family ministry kay Pastor Roger. And he has been obeying the proverb, start your children young, habang bata pa sila. And you know what the good thing is? The good news is, when they grow old, they will not depart from me. It will be permanent. It will be a permanent blessing to them that when they were young, hindi pwedeng alisin. And they will influence people. They will be an example of Christ-likeness. And if we walk in the way of the Lord, and we obey the Bible, and we apply, hindi lang kasi karamihan binabasa Bible, ganda basahin, sarap. Ganun lang. Dapat gawin, dapat makita yung binasa naging totoo sa buhay. And that is where the blessing of the Lord will manifest in your life. So Pastor Roger, thank you. I want to pray for him. Can everybody, let's have a moment of silence. I want to pray for this family. And for you guys, gusto nyo makonek kay Pastor Roger, ibibigay ko mamaya yung kanyang
Facebook account, connect with him, makinig kayo sa music ng mga bata, nakaka-bless. Pagka nahihirapan kayong lumapit sa Panginoon, makinig kayo sa mga to. Bigla na lang na parang napakadali ang Diyos pang lalapit sa inyo. So let's pray for Pastor Roger. Heavenly Father, marami pong salamat sa buhay ng aming Pastor Roger na sumadya dito para i-celebrate ang pangalan ninyo at iangat ang inyong napakalaking pangalan ng Jesus Cristo. At sa mga batang ito na tinataniman natin, napakilusin ng Espiritu Santo sa bawat isa ng malaya na without hindrance, na mailakad nila ang lakad na pinamalakad ng Panginoon. Para kung sino man ang makakonekta sa kanila at makarinig ay makakatanggap ng blessings, ng kapayapaan, ng assurance, ng faith, strength, so that whoever is gathered in the ministry, as Pastor Roger leads in singing, in praise and worship, your hearts will be lifted, you will be cleansed, you will feel the presence of God, Lord. So let's pray, and I pray for Pastor Roger, Lord, that you continue to use him mightily, you continue to protect him, you bless his children. May his children become an example of your love, light, and grace that you have written in the book, and they become an example of the truth, that if we obey, we read, we meditate in God's word, miracles happen. God moves in our lives. And they're an example, Lord. They are example, Lord, of what you have done. Ito po ang katibayan ng mga nakasulat na pagka pinalaki mo ang mga bata na habang bata pa, ini-expose na namin, Lord, sino-surrender namin ang anak sa inyo. Kasi po, sa lahat, sila po ay talagang anak ninyo at namatay kayo para sa kanila. In your name, Heavenly Father, Christ Jesus, may you continue to grow the ministry and the church of Pastor Roger, that all those who connect with him will see the truth about who you are. In your name, Heavenly Father, Christ Jesus, everybody said, Amen. God bless you, Pastor Roger, and your children. Wonderful. Thank you for having us here. Thank you for being here. Anyway, before we begin our Sunday or Saturday service na pala, ang topic natin is, please be informed that Jesus is praying for you. Parang minsan, iniisip natin, Jesus nagpe-pray ba? Bakit ako pinagpe-pray ni Jesus? Hindi ba dapat tayo yun ang nananalangin sa Kanya? Parang, Lord Jesus, I pray to you. Gusto ko manalangin siya. Meron akong mga pinagdadaanan. Pero bakit magpe-pray si Jesus para sa akin? Dapat tayo magpe-pray sa Kanya. Well, kasi, unang-una, isipin natin, marami sa atin hindi kaya mag-pray. Marami sa atin hindi marunong mag-pray. At saka maraming tao na talagang ayaw lang mag-pray. Siguro meron mga hindrances. And that is what God knows. Jesus is aware that when it comes to prayer, a lot of us are weak when we pray. Ang ibig sabihin ni Lord na yung prayer natin at saka yung prayer ni Jesus, bakit magkaiba? Kasi ang kaibahan natin, yung heart natin at saka heart ni Jesus, magkaiba. So yung standard ng Panginoon sa prayer, when Jesus said, I'm praying, it's not like sabihin mo lang, Lord, may problema ako, kailangan ko ng ganitong bagay. Baka na meron ko na kahit konti, Lord. Hindi ko na kaya matiis eh. Hanggang salita lang. Hindi naman ini-examine ni Lord yung sinasabi natin. Ang nakikinig yung Lord sa puso natin. Kahit anong salitang napakagandang Hebrew salita pa ng kung ano-anong mga pwede natin bigkasin. Pero yung puso natin, wala naman doon. Nagsasalita tayo, napakaganda. Yung puso naman natin, iba naman yung sinasabi sa bibig. Yung puso naman, iba naman yung sinasalita. Di wala mangyayari. Because this is where Jesus lives in us, is in our hearts. We can say the most, kunyari ganito na lang sa tao. Oh, thank you, ganda ng damit mo, ganda ng ganito, sige. Ayun pala gusto mo na, meron palang kailangan sa tao, kaya pinupuri mo yung tao kasi meron gusto ko, hindi naman totoo. Di ba, bagong gising yung tao. Mukhang, kahit bagong gising ka, parang pogi mo pa rin. Di ba? Yan ang sinasabi natin, nagbobola na tayo minsan. And hindi maganda yun. Kasi ang Panginoon, ang puso natin, hindi marunong magsinungaling. Our mouth can lie and say the most beautiful things that a person wants to hear. But the heart, alam mo, we are as human beings, mahirap basahin ang puso ng bawat isa. We really do not know, attending the service, attending churches, we do not know minsan sa mga membro natin, sino talaga yung bumabagang puso na
binibigay at inaari sa Panginoon. Sasabihin nila, Lord, alam mo, pastor, yung faith ko, talagang naniniwala ako na kaya sabi ni Lord, magsugal daw ako kasi mananalo ako ngayon. Diba? Parang iba yung puso sa sinasabi. Alam ko, Lord, mananalo ako. Sa puso, sabi ni Lord, yung puso mo, gusto magsugal eh. Nagsasabi ka lang ng kailangan mo ng pera. Yan ang nagiging problema natin maski tayo Christians. I just want to share something. Nag-uusap ka ni Pastor Roger kanina before nag-umpisa ng service. I just want to share this with you because I really felt very blessed. And with his permission, I just want to mention that he is a man of faith kasi sinabi niya, alam mo, Pastor, sabi sa akin, pumupunta ako nung 18 pa yata siya noon, binata pa siya. Lumalakad siya, malayo, akit siya ng bundok. Tahimik lang, kahit na magsisigaw-sigaw siya doon, wala na ba kakarinig sa kanya? Sabi ko, kailan ka pumupunta ron? Sabi sa akin, araw-araw, tuwing umaga pupunta na siya ron. 5:30, wala pang sumisikat yung araw. Pupunta na siya doon. Sabi ko, bakit? Kasi it is a way that he wants to communicate with God. And it is a way how he meditates on how God talks to him. Kasi ang natutunan ko sa kanya, mas importante yung sinasabi ng Diyos sa kanya kasi yung sinasabi niya sa Panginoon. So it is more important for him, ang sabi niya sa akin, importante sa kanya yung quiet time, i-empty yung sarili, isip, lahat, wala nang laman, at pabayaan natin ang Panginoon, punuin niya kung anong gusto niya para sa atin. And he's done that for many years. And he was 17, 18, 19, and now he is so blessed with a wonderful family. He's so devoted with the Lord, and he's really a very good example of, sabi ko nga, Pastor Roger, tulungan mo rin ako na maging ganyan ang ginagawa mo. Mas matanda ako sa kanya. Dapat nga, siya yung naging parang senior pastor ko. Pero ako yung older. Di ba? Elder ako, pero siya senior pastor. And so, I just wanted to share that with you because that is something that we also are gonna talk about. So, let's begin by understanding one truth. The first truth, yung katotohanan muna, sa Romans 8:34, basahin natin. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus who died. More than that, who was raised to life. Binuhay, is at the right hand of God, who is also interceding for us. Okay, so when we don't know what to say anymore sa ating prayers, and a lot of times we have a problem, bakit ang tagal ako sagutin ng yung panalangin ko kay Lord, ilang taon ko na itong hinihingi, wala nangyayari. Well, maybe all you gotta do is ask Jesus, Jesus, can you intercede in my prayer? Maybe there is something wrong with my heart. Maybe I am not reaching the standards of God that is required of me. Maybe my mind is so magulo, clouded by I'm praying but my heart is angry. I'm praying but my heart is bitter. Maybe there is someone that you have not forgiven. Maybe merong tao hindi mo pinatawad. Alam mo, ang galing magsalita. Alam mo tayo, para tayong mga ahente. Marami tayong Christian, ahente. Hindi naman ako ang ahente. Hindi ko tinitira ko kayo ahente. Kung magaling kayo magbenta, talagang maganda talaga ang produkto ninyo. Kaya yan. And the product of God is God's Word. Ang produkto ng Panginoon ay yung Bible, yung God's Word, yung ginawa niya, yung sinasabi niya. At yung pwede niyang gawin sa atin, yun ang produkto eh. That is what He is trying to sell to us. Hindi naman benta na kailangan natin bilhin. It is free gift. It is given to us. But how do we acknowledge that? Yung acknowledge ang pagpasalamat, how do we do that? And if we have to be also very aware that as human beings, we fall short for God's glory. It's in the Bible. For you have fallen short of God's glory. I too, even if I'm a pastor, I too, a lot of times fall short for God's glory. And I connect with pastors. I connect with people of the church. I ask them, Pastor, what is wrong with me? Is there something that I need to examine about myself? And that's having humility. I kneel down and show the pastors that, hey, I am trying to humble myself and have humility in the eyes of God. Kasi nakatingin sa akin Pastor. Alam mo ba, kanina pa kita observan dyan kung ano na ginagawa mo. And I have to kneel down and say, Lord, forgive me. And yes, even if I'm a pastor, I ran out of words to say to Jesus.
with all the things that is happening in the world today, minsan pati ako, hindi ko alam sasabihin ko. So Lord, paki-intercede. Nakalagay sa Romans 8:34 God, si Jesus Christ intercede for us. Siya pwede makipag-usap sa Panginoon. Lord, ang pamainitin mo lang. Tahimik na lang ako, bahala ka na. And that is something that we have to agree because it is written. We have to believe this. It is true. Why? How come? Because let us first agree that our God is all-knowing. Isa yun. Si God all-knowing. Wala kang pwedeng itago sa Diyos. Itago mo yan, baka makita ng Panginoon. Ha? Huwag mo na lang sabihin. Tayo lang nakakaalam. Pwede ba yan? Huwag mo sabihin sa Diyos. Yung ginawa mo. Hindi niya alam tulog nung ginangyari ito. Hindi pwede. Okay? So, what happened to this? I want to go back here. Okay. Let us first agree that our God is all-knowing. All-knowing means He is fully aware of our past, our present situation, and our future all at once. Sabay-sabay yan. Alam niyo yung nangyari nung nakaraan? Bago ka pa nga, before you were formed, He already knew. Because that's why He's all-knowing. Our present, of course, obviously, nakikita niyo, pati tayo aware sa present situation natin. Aware tayo. And our future all at once. Alam niya eh. Itong minsan nakuha na, may mga minsan lumalapit sa akin, mga kapatiran natin, mga bagong Christians, mga gusto makilala si Lord. Meron ako mga tao lumalapit sa akin, Pastor, kasi hinulaan ako eh. Alam mo yung ganun pag hinulaan. Alam mo si Lord, sinasabi ko sa kanila, alam mo si Lord, hindi na humuhula. Kasi yung sasabihin, alam mo Pastor, nagpahula ako eh. Sabi, talagang aasenso ako. Ito daw ang negosyong pasukan ko. Maganda. Hinulaan. Saan sa Biblia nagsabi na ang Panginoon naghuhula? So that alone, we know that He is aware of our future. Kasi gusto kong tanongin sa manghuhula, bakit ikaw ba naggawa sa akin? Ikaw ba ngayon ang dapat kong tanongin? Ano papel ni Lord? Wala na. Lord, di kita kailangan tanongin. Punta lang ang manghuhula, mas accurate yun eh. Mas exact yung manghuhula. Talaga nangyari. Ha? Meron lang sabi siya, Pastor, nagpahula ako, nangyari. Well, nangyari kasi siguro pinayangan ng kalama kasi nanghuhula. This is one thing as a ministry, you have to remember this. If it did not come from God, and it came from something else, same thing, maganda nangyari ha, nagpunta ka sa isang albularyo, maghuhula, whatever, kuro-kuro, abracadabra. Okay, tapos, meron kang sinabi, nangyari, uy, nagkatotoo. Sasabihin mo ngayon, magpapahula ako, magpapagalan ako. Hindi kasi, mas mabilis. If it is not from God, then it is from something else. Kasi hindi galing sa Diyos eh. Hindi kung kainino, kung hindi galing sa Diyos, saan? Yun ang dapat pag-ingatan natin. Because if it is not from God, I don't like it. Pag hindi galing sa Panginoon at bibigay sa akin, whatever it is, pero hindi galing sa Panginoon, tatakbo ako ng mas mabilis palayo. Huwag mo ako napitan, matatakot ako. Kasi kahit na blessing, maganda, hindi galing kay Lord, hindi blessing. So kung meron magandang bagay, ibibigay sa akin, ito, ganyan, gumaganda o nagpahula ako, sabi ng baraha, ganito, at ngayon, natetep ka, hula-huli ako, meron kang bolang kristal. Yan. Kung hindi galing sa Panginoon, isipin nyo kung kanino galing yun. At sigurado ko, kung malaman ninyo kung kanino galing yun, ibabalik nyo. Ayoko nito, isusuli ko na to. Hindi pa ito galing sa Panginoon. And as Christians, we have to be very careful on whom we consult. In the Bible, it says, do not consult mediums, do not consult. There is only one person that can intercede in our prayer, and His name is Jesus. He is the only one who does that. So it is safe to come from Him. Because bakit safe sa Kanya? Bakit? Kasi nothing surprises God. He's never confused. Therefore, He can intercede before things happen to us because He happens to be all-knowing. Siyempre, kung ang Panginoon natin, all-knowing, alam niya, lahat alam niya, bago pa mangyari sa atin, alam na niya, anak, pag pinagpatuloy mo yan, mapapahama ka. Pag dito ka pumunta, may bangin. Dito ka dumaan. Lord, parang hindi yata maganda yung pinapadaan
Wala mo sa akin. And they trust in the Lord na with all your heart. Yun ang problema natin. A lot of times, you know why nahihirapan tayo mag-communicate sa Lord? Kasi wala tayong tiwala. Gusto natin magtiwala, nahihirapan tayo, paano kaya ako magtitiwala sa Diyos? Ang dami kong dasal na hindi niya binigay, hindi niya sinasagot. Remember, we come to God. God is not a conditional God. God is not somebody that you just, kaya ako lumalapit sa Lord, may pangailangan ako. We approach God because of who He is, not because of what He can do for you. Hindi ka lalapit sa isang tao, kung kunyari sa trabaho, lapitan mo yan si boss, yan ang papasweldo sa atin. But God is just not a person that you can go to. God is worthy of worship, of being worshipped. Most of the time, we come to God when we need something. So He becomes a go-to guy. Pupunta ako sa kailangan ito, kailangan. Kung wala kang kailangan, wala kang sino lalapitan mo. Wala kang kailangan. O dito tayo pupunta. So practice in prayer because we know that Jesus intercedes with us. So, a lot of times, all we need, kung magulo ang isip, magulo ang puso, maasim, mapait ang sitwasyon, hindi alam, confused, para ka nahihilo. Si God, all-knowing, He happens to be all-knowing, alam niya. Sabi niya, anak ko, meron si Jesus, lapitan mo. Alam niya kung ano ang dapat mo ipag-pray sa Ama. Hindi mo ba nasasabi, alam na niya. So, quiet yourself. So, mag-practice tayo ng quiet time. And that is very, very important. Bakit proof na talaga si God, si Jesus, all-knowing, alam niya, hindi pa nangyayari? Papatunayan ko sa inyo. Proof. Ito, one night before Jesus went to the cross, He was gathered among His disciples. Peter told Him, Lord, I would die for you. Lakas ng dating, ha? Mamamatay ako para sa Panginoon. Talaga? Sabi ni Lord, ikaw pa. Sabi niya yan. Bakit umaatras lagi itong aking God? So, Lord, I would die for you. This was an impulsive statement from Peter because Jesus knows Peter will deny Him 3 times before the next morning. So, napaka-impulsive kagad ni Peter. Bigla naman sa salita, ako ba, boss? Kaya-kaya mo yan? Ikaw ba? Ha? Kailan pa kita pababayaran dito? Akong, partner mo, katawan mo ako. Alam ni Jesus na parang, Pedro, handa ka na ba? Kasi, napaka-nabibigla ka lang. A lot of times, tayo we fall into that category. Ang bilis-bilis natin makapagbitaw ng salita sa Panginoon, sa tao, kung sino. Ako bahala sa'yo, huwag ka mag-alala. Pero pag dumating na yung pangangailangan ng tao, hindi na makita yung tao. Sabi ni kumpare ko, anytime daw puntahan ko. Anytime wala. Nag-abroad na. Wala rin. So that is, so what is Jesus trying to tell us? He is the most responsible person. That's why He's called all-knowing. Ito. Ay basahin natin na talagang alam ni Jesus. Pero siyempre, sabi dito kasi sa Matthew 26:75 sa NIV. Then Peter remembered the words Jesus has spoken. Before the rooster crows, you will disown me 3 times. Nangyari yun. And he went outside and wept bitterly. Umiyak si Peter. Napahiya siya eh. Ang bida-bida. Ako pa, Lord, dito ka sa akin. Akong bahala sa'yo. Kilala mo ba si Jesus, Peter? Jesus? Sino yun? Wala akong... parang narinig ko na yata siya. Patingin nga ng ID. Meron ba siyang ID? Ano ba? Pangalan niya? Parang meron akong kilalang Jesus. Meron akong kilalang Jesus, pero tsohin ko yun eh. Sa ngayon, alam mo, totoo, meron akong tsohin. Ang pangalan niya, Jesus. Sabi ito. Pero tsohin ko yun, hindi na Jesus. Kaya pag tinanong, you know Jesus? Yes, my uncle. Di ba? But here, Peter, sa una nagsabi, Lord, dito ako sa'yo. Sabi ni Jesus talaga. So, anong katubayan nito? Then He is all-knowing. Alam niya talaga. So, if you need something, if you need to consult, don't consult any medium. Go to a quiet place. Jesus always went to a place where it was quiet. Umupo siya, tahimik, nakikinig siya sa kanyang Ama. Why? What does this mean? It means that our Father in heaven is aware of all the things that will happen to us.
Because He created us. He knows us more than we know ourselves. Si Peter ang lakas magsalita. Ako pa, last name, ikaw pa, Lord. Ano sabi niya? Talaga? Tatanggihan mo ako, darating yung oras, baka mo ako tanggihan. Hindi baka, alam mo, darating yung panahon, tatanggihan mo ako. Yun ang nangyari. So, if we know that our Father in heaven is aware of all the things that will happen to us today, that happened yesterday and many, many years ago, and into the future, what is your problem? The person up there knows what's going to happen to you. He understands. Meron na siyang report. Ito ang gagawin ni Pastor ako, pagdating dito, ako, mayroon pala, dapat intercede si Jesus for me. I am not a perfect person. I am just a sinner as anybody else. And Jesus died for me. And this is why I kneel down. I kneel down and say, Jesus, please, I don't know everything. I don't know what's going to happen. There are struggles that I am experiencing. And I plead to you to help me, to intercede with me. Because I am not worthy also. I am not Jesus. Jesus is the only person worthy. So I come to Him. I build my relationship on a strong foundation, a strong person. The most influential person in my life is Jesus. And He will never fail me. And He will never fail you. He will always be there for you. If you come to Him, He can see your heart and your heart is crying and you know, Lord, you can have my heart. It is yours. You are the owner of my heart and I surrender it to you. Do as you please. And if He sees that sincerity, His authority over you shall prevail. And that's why we have to trust Him. So why is it very important that we are able to interact with Him? And what is the importance of prayer? Ano bang gusto kong iabot dito? It is important to interact with our Father, Jesus Christ. Bakit? Because prayer is an intimate opportunity to intentionally, sinasadya. Okay? Prayer is an intentional or sinasadya kung to connect with Christ. Because why? Familia tayo ni Lord. Kung alam natin na yung Ama natin, mahal tayo, hindi tayo papabayaan, namatay para sa atin, hindi tayo papabayaan ng Kristo. Sasabihin ni Kristo, alam ko na, mahal kita, pero alam mo, hindi ko talaga kaya yung ginagawa mo. Bahala ka na sa buhay mo. Then, this whole ministry in the name of Jesus is a hoax. It is not true. Then let's just throw the Bible away. But I cannot. Because I meet people who have been touched by God. I have met hundreds of people that intentionally connect with Christ and their lives change. And so did my life. And so did our Pastor Roger's life change. If you can hear his testimony, you know, one of these days, allowing the opportunity, I'd like to invite again one of these days Pastor Roger, that he can share his life. Because, alam mo, we were talking about his life earlier during lunchtime. I was amazed. I was just looking at him and Jesus said, anak, makinig ka na lang sa kapatid mo para ma-bless ka, ma-encourage ka. Kung ako yung dumaan sa buhay niya, wala po dito, atras ako, parang ayaw ka na, hindi ko kaya to. So he is a very amazing man. Bakit siya naging ganon? Bakit siya, Pastor Roger became that kind of a person? Because a great cause of losing proper perspective and direction in our life is the loss of a prayer life. Proper perspective. If we lose, kung mawala ang prayer life natin, hindi na tayo marunong mag-pray. Hindi marunong mag-pray yung pag-pray para lang makapagsalita. Father, salamat sa mga grasya, ganyan. So, Lord, late na ako, thank you. Alis na. Tapos yung prayer, iniwan sa bahay. Paglabas ng pinto, nasan yung prayer mo? Nandun muna sa bahay, balikan ko mamaya. Kasi may mga lakad ako, may inuman pa kami ng mga kaibigan ko. Inibita ako, late na nga ako. Marami kami, may mga chicks pa doon. Hindi alam ng asawa ko, kung sabihin, nandun sa bahay. Kaya lahat ng mga prayer na hindi mo nakalaba, hindi mo sinama yung prayer. Pumunta ka sa labas ng bahay mo, yung prayer. Iniwan, okay, prayer, dyan ka na sa bahay, alis na ako. A lot of times we unconsciously do that. We pray so hard, Lord, guide me today. Protect me, Lord.
Paglabas ng bahay, nakalimutan yung prayer. Ano ba sinabi ko sa Panginoon? And a lot of times, this is why Jesus has to intercede with us. Kasi mahal tayo ng Panginoon. Jesus loves us so much. Jesus does not like us to fall into sin. Kaya gusto niya mag-intercede for our own benefit, for our own protection, para hindi tayo napapahamak. Kaya importante dapat alam natin, Lord, hindi ko na alam anong sasabihin ko. Lord Jesus, can you pray with me? Can you pray for me, please? And that is a sign of humility, humbleness in your heart. You are submitting to the authority of God through the sincerity of your heart. Lord, I'm not even worthy to pray. I have so much sins in my life. You know, if you and a lot of times, kamusta ka na? Anong kamusta ng relationship niyo kay Lord? Sagot, okay naman, Pastor. Maganda yung relationship ko kay Lord. Eh kung operahan ni Lord yung puso niya, ano kaya makikita? Oh, sinless talaga. Wow, Christ-like ka talaga, ha? Wala akong masasabi sa'yo, anak. Para ka na ako. Halika, ipapakulin kita sa cross. Para pwede na rin mag-pray yung mga ibang tao sa'yo. Ganun ba? No. Impossible. We will always fall short for God's glory. For me, it's okay. Why? Because there is a Jesus. There is a Father. I have a friend in Jesus that will be with me. And when I don't know the words to say, He will be the one to speak for me. He will present Himself to the Father for my defense. So that at the day of judgment, when it will come, I will be able to stand in the throne of heaven, and my Father will say, welcome home, anak, pasok ka. Kanina pa kita inaantay. And don't you want that at the end of your life? Na masasabi mo sa sarili mo, salamat, uwi na ako. The assurance of your salvation is very important. If you are not sure of your salvation, you will walk in darkness each day, convincing yourself, I'm going to be okay. But in reality, you won't. Why? Bakit gano'n? What is the problem here? When prayer ceases, communication ceases. Anong sinasabi dito? Napaka-importante ng prayer sa Lord. Gusto niya, nakikipag-usap tayo sa Kanya. Anak, usap tayo. Busy ako eh. Meron akong gagawin. Ha? Mamaya, i-text na lang kaya kita. Talaga, email kita. Meron akong internet. High-speed internet ako. Pwede kitang email, Lord. Ang dami ko ng email sa'yo. Hindi mo ako nire-replyan. Bakit? Hindi mo ba alam ang email address ko? That's not the way we should communicate with God. We don't realize it, but in our present society, ngayon, communication is our life. Totoo. Wala pa akong, di ba nung araw, nung wala pang uso yung cellphone, at merong cellphone, una nakita ko yung uncle ko, merong Motorola. Ang laki, parang hollow block eh. Parang hollow block na tinabi, ang laki, ang kapal, ang laki. Tapos numero lang, pwede lang tawag, wala pang text. Communication, gulat ako. Ngayon, pag wala kang cellphone, magugulat ang tao. May cellphone ka ba? Wala eh. Ano ba yun? Cellphone ba yan? Oh, makatakot ka sa tao. Pare, hindi mo naman cellphone. Hindi nila nakakita niya. Eh, saan ka galing? Siguro na sabihin mo, pumunta ka sa mental hospital. May sakit ka. So, communication is our life. Our life is influenced with how we communicate with each other. Totoo. We use phones, computer, iPads, television, and other electronic devices to remain updated in the world. Alam natin, Facebook na lang eh, pati itong kung saan digba, kung ano-ano. Truth or hindi truth, sa Facebook ang pupunta. Ang dami. Maraming nag-aaway dahil sa media, kasi nakita sa ganito, nakita sa ganyan. I'm using Facebook to preach right now. I'm using media. I also fall in this category. I myself is influenced by social media. And I thank God for introducing social media to me because I can reach, and our pastors can reach to many people and spread God's word. All glory to God. But sometimes, the problem is, it is worldly. Pag wala ng kuryente, wala ka ng load, makakapag-Facebook, nakakapag-YouTube ka, you can? Can you use the media? Pwede bang may data ka ba? Di ba? Bakit? Meron akong gusto yung message eh. Data. Okay? What about, you cannot text God? Can you text God?
God does not use a cellphone. Totoo. Lord, anong cellphone mo? iPhone. Galing. Apple. Di ba? You will not see God or hear news about God on cable TV. Can you? Really? Okay? Second, if you have the ability to acquire the latest flat screen plasma TV, you will still not be able to listen to what God wants to say to you intimately and personally. Kahit na big screen ka pa, kompleto ka ng high-speed internet, talagang kidlat, ando na agad yung message mo. Hindi mo pa napipindot yung keyboard, may reply na. Galing, ito ang pinaka-latest internet high-speed. Hindi pa napipindot, may reply na. Galing. The truth is, it is only through prayer and meditation and the Bible that we can communicate with our Father Jesus Christ. No other way. There is no other way that man has invented that you can connect with Christ. It's true. And that is the truth. And through prayer, to its highest standard, has become extinct in today's modern society. Many people are even embarrassed to pray because they don't know how to, or think they will feel awkward in how they pray. They feel inadequate. Why? Bakit? Pray ka! Minsan, sa aming mga pamilya, totoo, pray ka muna! Ikaw na. Tuturo. Bakit mo sinuturo? Hindi ko na paano pray ko yun. Grabe na ito. Bakit pagdating sa, di ba dapat excited tayo? Ako mag-pray. Hindi, ako na. Ako tinawag ni Daddy. Ako, si Papa. Papa, sabihin mo ako mag-pray. We don't even fight about an argument. Hindi natin pinaglalaban Hindi natin pinaglalaban ng Panginoon. Bakit kaya? Pero yung tao na wala namang, hindi naman pwede magbigay ng blessing natin. Hindi naman siya namatay para sa akin. Hindi. Bakit ganun? Di ba? Ikaw pray. Ayaw ko makipag-usap sa Diyos. Ayaw ko na i-bless. Alam mo, minsan nasasaktan naman yun. Pag sinasabi sa pamilya ko, mag-pray ka naman. Hindi mo. Ngayon, tututo na sila. Dati, masakit. Pag-pray niyo. Humihingi na ako ng blessing. Ayaw ko na i-bless, Daddy. Bakit? Anong ginawa ko sa'yo? Inom mo na lang tayo. Pero yung pag-blessing, ito ang bless. Ito pag inom. May bless kita. Ako magpapabilitan. Kaya gusto mo, i-bless kita ng Holy Spirit. Pag Espiritu to, i-bless mo. Makakalasing to. Espiritu mo. Di ba? Ang hirap dito. Ba't ganun? Why? Isipin ninyo, bakit marami nahihiya kaya mag-pray? Di ba? Kahit sa church, go pray. Bukas na ako. Ay, bakit ako? Isa na lang. Isa na mag-pray. Kahapon ako na nag-pray. Ako na naman ngayon. Di ba? Bakit gano'n? Brother, you think tama ba yun? Pero sa family natin dito, of course, syempre excited tayo mag-pray. And we should like to pray. We should love it. It should be part of our life. It should be in our nature. Because we only have one Father. We only pray to one. Hindi naman, sino ba pag-pray ko ngayon? Baka yung kapatid ni Jesus, may pinsan ba siya? Hindi, yung ninong. Yung ninong ko, gusto ko mag-pray sa ninong ko. Ninong, birthday ko ngayon. Pastor, mag-pray tayo kay Pastor. Kahit birthday ng isa naming member sa church. Pastor, gusto ko mag-pray sa'yo para bigyan mo ako ng magandang cake. Aba, hindi ba? Why? Why do we feel inadequate? It's not good, but I'll give you some ideas of mine. Because, number one, not used to praying as a group. Mag-pray tayo, sabay-sabay. Hindi kayo sanay. We don't know what to say. Marami bagong Christian. Sabihin ko, kailan ka nakatanggap sa Diyos? Kailan mo na-develop your isip? Bago lang po, Pastor. Magsi 6 months wala, 3 months. O sige, mag-pray tayo. Ito sasabihin niya, Panginoon, salamat. Salamat saan? Salamat, Panginoon. Salamat. Amen. Kaya siya mag-pray. Alam mo, naaawa ako. You know, I just want to mention names, but I have encountered in our neighborhood. Nilapitan ako ng isang elderly couple. At sinabihan ako, Pastor. Kasi nag-pray ako. May meeting. Tapos, nandun ako sa meeting na yun. Sabi ng isang kapatiran namin, Pastor, pray ko. And then I prayed. And may couple, senior citizens na lumapit ako after the meeting, after the gathering, pauwi na kami. Nilapitan ako. Sabi niya, Pastor, turuan niyo ako mag-pray kasi hindi ako marunong. Alam mo, naawa ako sa matanda kasi senior citizen na siya.
talagang lumuha yung puso ko eh. Lumuha yung puso ko kasi hindi ko akalain. For the first time in my whole life, nilapitan ako at sinabihan ako, Pastor, pwede niyo akong turuan mag-pray kasi hindi ako marunong. Alam mo, lumuha ako eh. Talagang nadurog yung puso ko, tumingin ako sa Lord, Lord, totoo ba to? At sinabi ni Lord, totoo. And that is why, you know, if we don't know what to say, there is a Jesus that can intercede for us so that we know, He knows exactly what to pray for. Alam niya. Third, it was not openly practiced in the family. Siguro sa pamilya ngayon, hindi pinapractice. Siguro, magpe-pray lang pagka, sana manalo ko sa mansyong. Lord, mananalo ko sa mansyong ngayon. Pipray, sugal, malaki yung tinaya ko dito, Lord, ha? Hindi, kalaban yung sisingin doon. We seldom see people do it. Exposure. Maybe our families, you know, ngayon nakikita ko minsan sa mga mall, shopping centers, sa restaurant, holding hands sila, nagpe-pray, nagbabaw, napibless ako eh. You know, I tell my family, look at them, they're praying. Like us. There's 2 tables now in this restaurant that's praying. And I get so super blessed. Parang yung presensya ng Panginoon nandun sa lugar kung nasan kami. Kaya sabi ko, you know, the most crucial, we are not intimate with Jesus Christ. My gadget is more important to me than my Bible. Totoo. Ganito, pag nag-lowbat yung telepono, walang signal, nakikipag-usap ka. Walang signal, nagbatay po, nag-rock, natatarang na ng tao. Cellphone ko, dalawa ba? Pa-text ka ba? Meron ka ba load? Wala eh. Ako ibili, kahit wala akong pera, utang ako. Pwede ka pang utang? Gusto ko i-load yung kaibigan ko eh. Kasi wala yung cellphone. Natataranta na eh. Wala akong load. May load ka? Pero wala na pa ako nagtatanong. Wala nagtatanong sa pamilya namin. Dad, Tito Iris, anong verse ng binaon ng Lord sa iyo ngayon in-impress? Wala, hindi sa isasado. Anong barikulang in-impress sa iyo ng Lord? Ha? Ano? Tito Iris, di ka rin? Totoo, ha? Yung mga anak ko mabait, hindi sila gano'n. Pero nakakita ko ibang pamisip gano'n eh. Nakaka-observe kang bakit kaya sila gano'n? Pag tinanong about Jesus, ano? Jesus? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Hindi ka nakikinig. Ganon. Karamihan sa atin, ganon. Bakit? Because we have something more important than Jesus who made us. At saka ito, pag namatay tayo, haharap ka sa Panginoon, anong tatanungin ni Lord? Anak, may load ka ba? Kasi matagal ko ito tinetext. Hindi mo sinasagot yung reply ko. Ba't ka nagre-reply? Sa tingin mo, tatanungin nga ng Panginoon sa iyo pag namatay ka, punta ka sa langit. Ano ba cellphone mo? iPhone? Oo, pwede ka dito. Marami akong mga nandito Christian, puro iPhone. Lahat sila may load. Sa tingin mo, may silbi kaya yung cellphone mo sa langit. So, this is the problem of today's society. Jesus becomes last in our list. Si Jesus pinakahuli. Basta may gadget ako, pupunta ka, may load, unli context, pupunta ako sa langit. Kasi lagi akong in touch with God, di ba? Ganun ba tayo, ano? Kasi pag walang load, natataranta. Pero pag wala yung Bible, hindi natataranta. May Bible ko, hindi ko malaman. Bakit paikot-ikot ka? Hindi ko alam sa kanila yung Bible. Wala. Yung Bible mo, hindi ko alam, hindi mo sa bahay. Hindi ko alam, saan napunta eh. Bakit kaya yung salita ng Panginoon, hindi natin binibigyan ng diin? Problema kaya, ano problema na Diyos yun. Di ba? Sorry, problema ba yan, Lord? Hindi wala akong Bible eh. Di ba? Oh, you know, kaya ngayon, pinipilit ngayon, para at least wala kami gusto, mga pastor. Pag tinanong sa mga kaministeryo, may Bible ka ba? Pahuhugot ng cellphone. Anong berhikulo gusto niyo i-share ko ngayon? Kaya sabi ko, malobat sabi yung cellphone mo. Tanong ko ngayon, kung yung Bible mo ganito, hindi nalulubat. Pastor Romano, bigat naman dyan. Biro mo, pupunta ka ng grocery, dala-dala mo to. Anong dala-dala mo? Ano ba ang bibili natin ngayon? Sabi ni Ma'am, birita isda. Ayun ba talaga? Patayin natin sa perikulo. Ang sabi ng Panginoon, kakain na, fasting tayo ngayon. Huwag tayo mamimili. Di ba? It's really embarrassing. Talaga, di ba nakakaya? Subukan nyo pumunta ng mall, meron kayong dalang Biblia ganito, hawak-hawak. Ayan, shopping tayo. Ma'am, pabili mo. Ano yung dala mo? Okay
Okay, bakit? Anong nakakahiya sa librong to? Tanong ko sa inyo lahat. Pero ba nakakahiya rito? Patara-tara mo yung libro na yan. Ano ka baliw? May dala kong Biblia? Talagang may nag-comment sa akin ganun eh. Pastor, ba't mo dala yan? Pumunta ka ng SM. Oh, pumunta ako ng mall. Ba't dala mo yung Biblia? Ay, kakayaya ka. Ikaw lumabaw na ka. Pinamuha ka tapos sa'yo mag-Bible. Hindi pa ako pastor no. Nag-aaral pa lang ako. Nasa Bible school ako. Siyempre, may dala ka mag-Bible. Bible school eh. Paglabas namin, dala-dala ko yung libro. Wala akong pa. Sabi ko sa mga pareha ako yung Bible ko. Ay, hawak. Bakit? Punta tayo mall. Ano yun? Ang dami ko. Dala ka ako eh. Ikaw humawak. Ayoko pastor. Ikaw humawak. Ikaw ang pastor eh. Pati ako nahahawa. Ilagay sa ulo mo to. Why are we that way? What has happened to our society? Why are we embarrassed to show people that I am connected with Christ? Sila yung mga kapatid natin na Christian, konektado din sa Lord. Tanong mo, Bible mo, dala mo ba? Hindi, wala akong Bible. And that is why we struggle. You know, we are all experts in using and applying our gadgets, but we are not familiar with applying God's instructions. Totoo. Tanong mo, alam mo, sa pamilya namin, may bariyado rin siya. Ako kasi may cellphone ako. Yung anak namin, iba yung cellphone niya. Pag hindi ko alam, anak niya ng mga cellphone ko, kaya kabisado niya kahit hindi ka niya. Ito ha, ito paggamit niyan. O ganito ha. Thank you, hindi ka niya. Tanong ko, hindi ko maintindihan ito yung sinasabi dito. Malabo, pakibasa nga. Ako dito, hindi ko alam. Parang, i-text mo nga kaya doon. Lord, dito, text kita. And that is something that we have to take seriously. I'm not joking. Siguro ginagawa ko ng joke. But in my heart, Jesus is very serious about what is happening to today's society. The youth, the children. Kaya alam mo kanina nung kumakanta yung pastor, kasama niya yung anak niya, naiyak ako eh. Kasi sila, walang cellphone yung mga bata eh. Wala. May cellphone ka ba? Wala. Wala sa cellphone. Nanonood sila eh. But they have this in their hearts. Their father is a father of the young. They're young and they're growing up in the ways of God. So we are all experts, but why are we not applying God's instructions? Because it is not in our hearts. We are not asking for it. Ang hinihingi natin, load, bagong cellphone, bagong electronic device. Kasama na ako doon. Aminin ko, forgive me Lord for my sins. Bagong ganito. May cellphone ka pa, pastor. Palta mo na naman yan. Nahahawa sa mga bata eh. Na-influence. Ibis na ako influence sa kanila. Ako na na-influence. Bumabaliktad yung mundo ko. Panginoon, tulungan mo ako rito. And that's true. But we have a Jesus that will intercede and pray for us. This is why Jesus intercedes for us. Kaya nga siya nag-intercede. Meaning, He is to God on our behalf. Kung ano tayo, sa Lord, ganun din siya. Anak siya ng Diyos, anak siya. Ama natin eh. Saan ka nakakita ng ama na, Dad, pwede ba kitang lapitan? Bakit ano kailangan mo? Lumayas ka. Anak kita eh. Anak lang kita. Hindi kita barkada. Anak kita. Kaya mas ka. Eh, mga barkada ko dito. No, that's not God's, that is not the way He is. Okay? We need to intentionally. Ibig sabihin ng intentionally, sasadyain mo. Amen. Hindi yung inaantay mo yung tempo, busy ako eh, mamaya na lang, dami kong ginagawa. Alam mo, Lord, gumigising ako ng kunyari, itong pastor natin, he wakes up at 5:30, 5 o'clock, gigising na siya kasi gusto niya, bago siya maggawin yung utos ng Panginoon, connect muna siya. I will wake up 1 hour earlier than I normally do because I want to connect with my Father, and I will sacrifice that hour of my sleep for His connection because He is my Father and He loves me. And that is why pray for each other and with each other. We can pray anywhere. Paul prayed in a dungeon in chains. You don't have to go, ang init dito, hirap mag-pray. No. Daniel prayed in a cave filled with hungry lions. Jonah prayed inside the belly of a big fish. Totoo. So hindi ko sabihin na maghanap kayo ng lugar na masiksik na mahirap mag-pray. Hindi naman. But what God is telling us, wherever you are, if your heart is there, it doesn't matter if you're in the middle of the most busiest intersection in Manila and you pray, God, Lord, help me. And your heart is crying for Him. And as you walk down that busy street, i-isolate ni Lord lahat ng ingay sa lang ang maririnig mo. Kahit na nung ingay pa ng traffic dyan. Because God is not particular where we pray. Or how we pray, or the length of our prayer, or the style of prayer. He cares about
the heart of our prayer. Hindi mo pwedeng bula-bulahin si Lord. What does prayer do naman? If He cares about the heart of our prayer, what does prayer do? Well, it invites God into our situation. God looks at the heart more than anything else because God is updated with the situation of your heart. Amen. Hindi mo na pwede sabihin, Lord, ano nangyari sa ko? Hindi ka He knows. All-knowing. Hindi pa mangyayari sa'yo, alam na niya. And that is what happens. Let's continue the truth of that. Matthew 6:8. Your Father knows the things you need even before you ask Him. Matthew 6:8. Hindi mo pa hinihingi sa Lord, alam na niya. Alam mo ganito. Alam mo na balita ko. Mahal ko na tatay. I'm sure, kayo, na kung may mga anak kayo dyan, mga pastor, may anak kayo. Kabisado niyo yung mga anak niyo eh. Kahit na 10 yan, 15, o ilang pang anak niyo yan, alam niyo kung anong gusto ni Bonso, anong gusto ni Panganay, ano yung paborito, anong ayaw niyo nasa gitna na anak. Alam niyo, kabisado ninyo. Sa mukha na lang, ano naman ang ginawa mo, ha? Bakit ganyan ang mukha mo, anak? Hindi pa nagsasalita yung bata eh. Alam na natin, ikaw may ginawa ka na naman. Ano ginawa sa kapatid mo? Paano po may ginawa sa kapatid mo? Hindi naman ang mukha mo. Titignan na lang eh. Ano pa kaya ang Diyos? He already knows. Even before we ask Him. So if we know that this is the truth about God, that our Father knows the things we need before we ask Him, so why can't we just say, Lord, thank you for the things that you are about to give me. And I accept them with all my heart. Because of the love that you have for me and the love that I have for you, I know you will keep me all right. Everything will be fine, Lord. You will always be there. You will rescue me because I am your son. So if God knows why ask in prayer, alam na niya eh. Because prayer is not informing God. Prayer is not about, for your information, Lord, please hold. Parang call center. Tatawag ba call center? Last time, nag-preach ako about call center. I-put kaya na hold. No, I think I'm going to preach that in the future. I'm sorry. Next service, I'm going to discuss about God's call center. Very interesting. And it's connected with here because prayer is not informing God of what we need. Prayer is about inviting God. Inviting and informing are two different things. When you pray, it's not about, Lord, kailangan to, daming hinihingi. Hingi lang hingi. Pasalamat, Lord, that then you know. Prayer is inviting God in your life. Lord, I want you to become part of what's going on in my life. Amen. You have created me for a purpose. Become part of it. Become totally part of it. 100%, Lord. You take over my life. And that is what prayer is. Prayer and informing are two different. Inviting and informing are two different things. Sinasabi mo kay Lord, anong kailangan mo, iba naman yung iniimbita mo siya. In the midst of your storms in your life, invite Jesus. Tell Jesus to come. Bakit? Prayer is inviting God in our situation, our struggles, problems, and uncertainties in life. Prayer is valuable. The value of prayer is that. Anong value ng prayer? It keeps all of us in touch with our Father. Yeah. We remain constantly connected and updated with our lives. Christians should unite in prayer, updated. Pag yung phone, hindi ba update na problema eh. Lumang version, mag-update pa rin ito. Hindi pa rin, tatarant na eh. Pero yung updated with the kingdom, alam ba natin nangyayari? Hindi. Malalaman mo yan pag namatay ako, pupunta ako sa langit eh. Doon ako magpapa-update. Di wow. Ganun ba yun? Galing Christian to. Ibang Christian ito. Christians should unite in praying. And I pray for that in churches. I pray for that in churches that we Christians should come. We should come together in prayer and unite. Alam mo tayo, churches, alam mo, kaya itong ministry natin dito, I invite pastors from different churches because I love them and I not only love the pastors, I love their families and I love people who love God. And those who don't know God, I even want to love them more because I want them to be blessed. And I call them and meet. I make it a practice to connect with other churches because if two of you agree on earth concerning anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. If two or more, ang sinasabi dito ni Lord, mag-fellowship kayo. Hindi na sinabi, if one of you agree, so sabi sa akin isa, Pastor, kung isa lang ako. Ang ibig sabihin ni Lord dito, magsama kayo, mag-invite kayo, mag-connect kayo. Pero pastor doon sa malayong probinsya, puntahan mo.
Baka may kailangan yun. Baka inutusan ka ng Panginoon. And you don't have to be another pastor to connect with other people. You can be an ordinary believer in Christ and attend the church and go there. Pastor, gusto ko lang pong sumali sa ministry niyo. Naghanap po ako ng life group or Bible group. And I want to bless you through my presence, Pastor. Through my presence, kapatid. May God bless us together. I want to pray for you. You know, kami, family, kasi yung father ko taga Bicol. Now, before I close, I'm going to again ask later on, kumanta na naman yung ating worship team. Napakaganda po nilang kumanta yung mga bata ng Biblia. Ako, naiyak ako. Hindi ako iyakin. Pero sila napapayak nila ako. Kaya, minsan ayoko na makinig kasi iyak ako ng iyak. Kanina pa, mag-preach ako, sabi ko, pinapiyak mo. Kanina pa. Pero, this is true here. Because when I learned that if, alam mo, gusto kong palitan to, kaya lang bawal eh. Pero sa heart ko, itong sinasabi, if all of us agree on earth concerning anything we ask, it will be done for us by our Father in heaven. I'll speak for everybody. Totoo. I'll repeat. If all of us, lahat tayo, agree, habang nasa lupa tayo, concerning sa mga bagay-bagay na hinihingi natin sa Panginoon, gagawin, mangyayari. Hindi naman nagsisunagaling ang Panginoon. Pero ang problema, hindi tayo nagsasama-sama eh. Kanya-kanya tayo. Ano pinagpapray mo? Ganun ba tayo? Sabi mo, mamatay itong Panginoon. Tapos ako itong pag-away ko sa impyerno. Yung pala ang pinagpapray. Pinagpapray kita. Thank you. Anong pinagpray mo? Wala. Pero ang pinagpray, masama itong sa impyerno itong Panginoon. Yung kumakita sa langit ito. Ayun, kaibigan naman, pinag-pray mo ako. Thank you, ha? Eh, hindi niya, pinag-pray kita sa impyerno. Kaya agree eh. If you agree, eh, kung malaman niya anong pinag-pray mo, magkasakit ka sa impyerno, pasaway ka eh. Kasi mo mag-agree ka? Siyempre hindi. Kaya utos ng Panginoon eh. If tayong lahat will agree. Salamat, Pastor, pinag-pray niyo ako. Salamat, kapatid, pinag-pray mo ako. Ang ganda ng prayer mo, narinig ko eh. Halatang-halata galing sa kalooban mo, iyaking tao. Alam mo kung gano'n ang mundo, ganito tayo lahat. Hindi naman mahirap eh. Pero ang hirap gawin. Because we need Jesus to intercede for us. So ask Jesus, intercede for me because I cannot obey and do what you're asking me to do. Help me do it. Jesus wants us all to pray because Jesus intercedes. I'm going to go quick to this verse as we end, as we close. Ito katibayan, bakit Jesus intercedes with us? Kasi yung question, Pastor, talaga ba nag-i-intercede si Jesus sa atin? Ito katibayan, Hebrews 7:25, itong sinasabi, He is able once and forever to save those who come to God through Him. Sa daan, sa pamamagitan ng pagdaan natin sa Jesus Kristo, able siya. Hindi siya disable. Okay? Si Jesus hindi naka-wheelchair yan. Able yan. Okay? Who come to God through Him. He lives forever to, again, intercede with God on their behalf. Gusto niyang sumali, akong bahala sa iyo, anak, halikay lalapit kita. Romans 8:34, again, it is Christ who died, and furthermore, is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Ilang berhikulo na ang pagdadaanan natin just to prove that God, Jesus Christ, our Father who died for us, intercede. Will He die on the cross if He cannot intercede for us? Of course, He intercedes. That's why His death is already the beginning of the intercessory example that yes, ako ang mamamagitan para sa inyong lahat sa ating Ama. And He is the only one in authority. You know, Robert Murray, the 19th century Scottish minister, I like what he quoted. Sabi niya, if I could hear Christ praying for me in the next room, I would not fear a million enemies. Yet the distance makes no difference. He is praying for me. Hindi importante kung nasan kayo. Sabi, ang layo ng Panginoon. Saan ko pa pwede kausapin si Lord? Diretso po kayo doon. Mag-boost, walang jeep. Lahat na lang kayo, mga 3 araw. Pagdating sa bundok, kanan kayo, akit uli kayo doon. Pagdating doon, may bangin, mahulog kayo. Yun, makikita niyo ng Panginoon. Punta ka sa langit. No. If I could hear Christ praying for me, ito yung tumama sa akin. Yet the distance makes no difference. He is praying for me.
Jesus is already with you, mga kapatid. Nandyan na siya eh. Acknowledge Him. Sabi mo lang, Lord, salamat. Na yung mga hindi ko na mailapit sa Panginoon, hindi ko na masabi sa dami, hindi ko na mabilang. Ikaw yung nandiyan para sa akin. Robert Murray McShine. I don't know how to pronounce this. McShine, 19th century Scottish minister. Now let's continue. Are you acknowledging our Heavenly Father through prayer? Are you doing that? So, for me, join with Jesus in prayer. Fellowship with Him together and pray intimately. Si Jesus buhay eh. Siya lang na buhay. Wala nang iba. Siya lang ang kailangan ko. Totoo. I need Jesus and He's the only one. He'll do everything for me. I don't need any other one but Jesus. And Jesus is more than enough for me. Why? Because the Christian life is a life based on godly prayer, of invitation, of fellowship, to become part of the wholesomeness and completeness in Jesus Christ, Yeshua, our Heavenly Father. And saan natin makikita to? Talaga, Pastor, totoo yung mga sinasabi mo? Because God's word of His truth in the Bible is what must dictate and instruct us in our way of life. Kung pinagdududahan ninyo ang Biblia, at ayaw nyo talagang, alam mo, kung hindi natin sinusunod ng Biblia, ibig sabihin niya, hindi ka naniniwala sa salita ng Panginoon, then you have a major problem, my brother. And I'm going to pray for you. If your faith is topsy-turvy, alanganin, and Jesus is on your side praying for you, you are not alone. Even if it feels like it, the truth is, you are not intended to be alone, especially in prayer. Hindi ka ginawa ng Diyos para kayo nag-iisa. Ayaw ni Lord nun. Pupunta na lang ako dun sa, Pastor, pupunta na ako dun sa malayong dagat. Gusto ko, nag-iisa lang ako eh. Kasi yun ang plano ni Lord sa akin, mag-isa. Talaga? Plano ni Lord yun? Saan? Patunayan mo nga. Wala sa Bible yun. Ako lang nag-isip, no? Pastor, meron akong kilalang ganyan. Ayaw ka nang banggitin. Birthday niya. Hindi, joke lang. Birthday niya last time. Hindi yung celebrate ngayon. Sabi si Pastor talaga, nag-preach eh. But seriously, on a serious note, may your prayers be blessed in Jesus' name. I'd like to call our pastor here and his family worship team. Alam mo, nagagalak po ako kung pwede lang merong parang live, silang gagawin kong music ministry namin kasi talaga pinag-pray ko, Lord, na gagalak ako. And it's really a blessing to Pastor Roger that, he will continue to, and let's to bless us and pray for him. So, as they prepare, open your hearts, sing to the Lord. You know when you sing to God. He likes that. Gusto niyang inaawitan natin ng Panginoon. And so, pasalamat natin. Pasalamat tayo na binigyan tayo ng ability ni Lord na kumanta para sa Kanya. And as we close, I want to call Pastor Roger to close in his worship today. Pastor Roger, thank you. Thank you very much. Lord, thank you. Thank you for the inspiring message. Ang Panginoon ay nakatingin na riyan sa atin. Salamat sa napakaganda mensahe. Nakikita tayo ng Diyos. Kaya lalapit lang tayo sa Kanya. His eyes is on the sparrow. Alam ko maraming naapektuhan, maraming nananalangin ngayon sa Panginoon. Naapektuhan sila ng may storms, calamity. Sino man sa inyo nakikinig at nakamasid ngayon, ano man ang pinagdadaanan ng bawat isa. Nakikisimpati kami sa mga nasalanta ng mga
unos na lumaan. Lagi niyong tandaan ito. Kung yung sparrow, yung pinakamaliit na ibon, ay nakikita ng Panginoon. At hindi nahulog sa lupa na hindi alam ng ating Ama na nasa langit. Naniniwala ako na ikaw kung nasaan ka man ngayon, na nanonood ka, alam ko na hindi ng Diyos nalilimutan ka. Nakamasid siya sa'yo. Gaya ng sinabi sa preaching kanina, God is watching you and waiting for your prayer. Your eyes, sabi sa waiting ito, your eyes is on the sparrow. I will grant to you, Lord. Your eyes is on the sparrow, and your hands comforts me from the ends of the earth to the depths of my heart. Let your mercy strength be seen. You call me to your purpose. I say, for your glory, be you drawn as your loving grace demand. Yes, I will run to
sa oras nito. Sa iyo, Ama, sa mga kapatid namin, sa mga nakikinig ngayon, may mga dinadala sa buhay. May mga problema. May mga naranasan mga trahedya. Panginoon, nananalangin kami sa iyo. Ikaw ang Diyos na nakikinig sa amin. Ikaw ang Diyos hindi nalulubat, hindi nawawala ng signal. 24 hours, malalapitan namin. Kaya sa oras na ito, nag-i-intercede kami sa Pilipinas kasama ng aming Panginoong Jesucristo. Pinapanalangin namin ang mga kapatid namin, mga kapatid, lahat ng tao na nakakaranas ngayon ng mga difficulty sa buhay, nakakaranas ng mga kalungkutan, nakakaranas ng takot, nakakaranas ng pagdismaya, nakakaranas ng discouragement. Nananalangin kami, patagpuin mo sila, Panginoon. Paranas mo sa kanila ang mapagpalang mong kamay. Na sa mga panahon ito, na marami ang dinadanas ng aming dapat, makita nila ang liwanag sa iyo, Panginoon. Makita nila ang pagkilos mo. Makita nila ang tunay na meaning ng buhay. Makita nila ang liwanag ng mga layunin mo sa buhay ng tao. Dinangin namin ang parteng kabikulan, parteng kabisayaan na nagdaan sa mga matitinding mga pagsubok ngayon. Mga nawala ng bahay, nawala ng pamilya, nawala ng pagkain, nawala ng kabuhayan. Subalit ang Diyos ay hindi nawala sa kanilang tabi. Padama mo sa kanila ang iyong pagkilos mo. Ang presensya mo na magpapainit sa kabila ng malamig na panahon. O Diyos, we will run to you because your eyes is on the sparrow. Ang mga ibon hindi nahulog sa lupa na hindi mo alam. Ang mga taong minahal mo, nilikha mo ay sa iyong wakas ay hindi mo malilimutan. Yes, Lord Jesus. This is what we pray. This is what we believe. That Jesus is always in our side. Yes, I will run to you, to your truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. Jesus is your prayer. This we pray. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. 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 May we invite our birthday celebrant, Brother Owen. We will pray for you. And I also invite Pastor Iris para sa side ni Owen para aming i-bless ang mga araw na ito at ang mga darating ng taon. Ayan. Yes, in Jesus' name. Tawagan natin siya sa kanyang shoulder as a gesture of being one in Christ. Amen. Heavenly Father, we pray, Panginoon, para kay Brother Owen. Kaarawan niya ngayon, Panginoon. Sa maraming taon na nakalipas, iningatan mo siya. Ang kamay mo hindi umiwalay sa kanya. Kahit saan man siya nagpunta, maraming mga panganib ang dinaanan. Maraming mga
trials, maraming mga difficulties na dinaanan ng kapatid ko ito. Subalit ang kamay mo hindi mo iwalay sa kanya at ang presensya mo. Kaya kung may palasalamatan siya sa oras na ito at kaming lahat, ay narito ang palasalamat namin na nakatayo siya dito sa altar nito upang i-celebrate ang presensya mo. Kaya sa oras na ito ng kanyang kaarawan, ang aking dalangin sa kanya, ang aming sama-samang dalangin at agree ng aming puso sa kanya, ay lalo mong pagpalain ang mga taon ng kanyang buhay. Mabuksan sa kanya ang mga opportunity to grow up and grow in Christ, to bless him financially, physically, and emotionally, and intellectually. Dalangin po namin ang kanyang spiritual na lalong mag-grow. At time will come, O God, in your time, in your perfect time, gagawin mo siyang lingkod mo, Ama, ayon sa iyong kalooban. Naniniwala ako na mayroon siyang layunin, mayroon kang layunin sa kanya, sa mga darating pang taon ng kanyang buhay. Panginoon, salamat sa mga pagbabago ng buhay na naranasan. Salamat, Panginoon, sa mga pag-move mo sa kanya na nagbigay ng meaning sa kanyang buhay. At ngayon, Panginoon, confidently na nakatayo siya upang purihin ka. Lord Jesus, we ask for your guidance and care sa mga darating pang mga taon sa kanyang buhay. Lord, we pray and we give thanks to you this day for his birthday. In Jesus' name, amen. Amen. God bless you, Brother Owen. Be blessed and be blessed. And now, let's go on to closing prayer. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga mensahe na narinig namin mula sa iyong mga salita. Maraming salamat. Salamat, Panginoon, sa napaka-blessful na panahon at napaka-blessful, Panginoon, na place na ito, Panginoon. Salamat na ang lugar na ito ay ginagamit mo sa pagpupuri at pagsamba sa iyo kahit ito ay tahanan lamang, O Diyos. Salamat, Panginoon, na dito bumubukal ang mga salita ng buhay. I-bless niyo po ang tahanan ito, Ama, nang higit kaysa dati pa. Mag-overflow ang kapayapaan ng pag-asa, ang pag-ibig, ang kapayapaan ng Diyos na nagmumula sa banal mong salita sa lugar na ito. Sa kanilang mag-asawa, Panginoon, Pastor A, Pastor kay Sister Wendy, Panginoon, sa kanilang mga anak, Panginoon. Lord Jesus, patuloy nilang maranasan ang pagyakap mo sa kanila, Ama. Ang protection ng banal mong Espiritu, ang dugo ni Jesus na babalot sa lugar na ito, patuloy na bumabalot. At ang mga salita mo na parang ilog na lumadaloy sa lugar na ito ay magpatuloy sa pamagitan ng kapangyarihan ni Kristo. We worship you in this place. We worship you in this place. Hallelujah. King of kings and Lord of lords, Lords of heaven and earth, Lords of the oceans, Lord of the valley, Lord of the mountains. We worship you in this place. Hallelujah. With the angel of heavens, we are together and worshiping you in this place. Hallelujah, Jesus. This we pray in the name of Jesus. Amen. Let's have a benediction. Sa Diyos na makapag-iingat sa atin, sa Diyos na makapagbibigay ng higit sa ating inaasahan, sa Diyos na magbibigay ng liwanag sa ating mga landas sa bawat araw, pagpalain tayo ng higit pa ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless you and more blessing.